Naku mga kababayan po natin, mukhang nagparamdam na ang ulan. Mukhang naniningil na ang kalikasan. Hinahanap na naman yung flood control project. Nasaan na nga po ba, Bongbong, yung mga flood control project, yung gusto nyong kalimutan na 5,500 flood control at marami pang ginagawa sa buong Pilipinas. Yun ang sabi ni Bongbong Marcos. Kaya gusto nila ngayon, mga kababayan, na muling baguhin ang liderato ng Senado. Gusto nilang i-impeach si Vice President Sara. Gusto nilang patahimikin yung mga testigo na nag-deliver ng mali-malitang pera dahil dito sa bilyon-bilyon or trilyon na ninakaw nila mula sa flood control project. Flood control pa lang yan. Hindi pa po yung ibang proyekto ng gobyerno. Hindi pa kasama ang ibang ahensya ng gobyerno na halos wala po silang ginagawa ngayon. Edukasyon, health, construction, agrikultura, napabayaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero, ang impeachment, masyado silang nakapokus. Puntahan natin yan mamaya, mga kababayan natin. Pati na rin yung pag-change ng liderato sa Senado at mga posibleng mangyayari di umano. Unahin natin ang nagparamdam. Kaya nakita niyo po mga kababayan natin. Ulan lang yan. Sa bandang Manila yan. Galit yan sa mga netizen na nag-post sa kanilang social media. Pagtikulan pa lang yan, tama yung sinasabi sa audio na narinig ko. Lakas pare, oh. Kasi nga. So, walang madadaanan yung tubig. Kasi walang ang flood control eh. Naibusan nila. At malamang ito pa, yung binabayad nila ngayon, sinusuhol nila sa impeachment ni Vice President Sara. Naniningil na, nagpaparamdam na. Kaya kabahan na naman si Bongbong. Diba? Dahil sa pagparamdam ng kalikasan, ito na nga, mukhang natatakot ngayon yung mga kongresista, lalong-lalo na sa pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Bayan, mukhang hindi makamove on po yung mga dilawan, pinklawan, komunista, bangaglista na natanggal po itong si Soto. Dahil excited na po sila, nakala po kasi nila, talagang napakabilis lang ma-impeach itong si Vice President Sara. Ang tanong kasi natin, sa magkanong kadahilanan kung bakit galit na galit po sila sa mga Duterte. At ngayon, ang mga kongresistang di umano'y tumanggap ng malita at involved sa mga anomalya sa flood control project, abay sila pa ngayon ang makapal ang mukha at magtanong kung magkano daw ang bigayan sa Senado para patalsikin si Tuta Soto. Si Tuta Soto, wala namang utak yon. Alam mo, sabi nga sa nabasa ko, ang hilig ni Bongbong Marcos, Coke. Ang hilig naman ni Soto ay Pepsi. So parang totoo nga naman. Anyway, balik tayo dito. Kaya tuloy, sabi ni Ma'am MJ, bakit Ma'am Sir, magkano po ba ang kalakaran sa HOR, House of Representatives, tuwing boboto o pipirma kayo? Kasi, ito mga kongresista, hindi nila matanggap na natanggal si Soto. So ngayon inakusahan po nila yung mga senador na nagkaroon daw po ng bigayan. Actually, sa kanila yan eh. And syempre, takot na takot kasi sila, mga kababayan po natin, sa mangyayaring impeachment. Takot na takot kasi sila, baka ma-dismiss agad daw itong impeachment against kay Vice President Sara. Alam niyo mga kababayan natin, yung mga nasa House of Representatives, nung in-impeach sila si VP Sara, hindi nakikialam yung mga senador. Never silang inutusan, never silang minadali, never sinabi sa kanila kung ano ang dapat gawin. Pero tingnan mo ha, obvious masyado silang guilty. May kinakatakutan, may pinagtatakpan. Kasi ngayon pa lang, kung ano-ano na ang kanilang sinasabi sa mga senador. Kung ano-ano na yung pumapasok sa kanilang utak at imahinasyon na posibleng gawin ng mga senador. So bakit sila masyado, may kagaya nitong si Adjong, winawarningan niya ang Senado na baka daw ma-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara at walang mangyayaring trial. So, anong pakialam niya? Diba?
Ang trabaho na po yun ng mga senador. So, bakit nila masyadong pinapakialaman? Napapaisip ka. So, ibig sabihin, mukhang may malaking kasalanan itong si Adjong na kinakatakutan pag-upo ni Vice President Sara. Ang bottom line kasi yan is ayaw nila maupo si Vice President Sara. Kaya gano'n na lang sila kagalit, gano'n na lang sila kagigil. Hindi naman mga bobo yung mga ito para hindi nila makita na walang ebidensya laban kay Vice President Sara. Kaya sabi ko nga sa lahat ng mga pumirma sa impeachment, huwag nyo na po bigyan ng pagkakataon yan sa eleksyon. Ito may bago silang ginamit. Professor daw po ito. Professor sa isang universidad na hindi ko alam, no? Bakit pinapayagan nila magsalita yung hayop sa mga ganitong klaseng forum. Dapat tao yung pinapasalita. Hindi hayop. Papakinggan natin ang sinasabi ng hayop tungkol kay Senator Alan Peter Cayetano at Bato. Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Peter Cayetano. Sana naman Gago, no? Pati script niya nga halos hindi niya masagot, no? Hindi niya ma-memorize. Wala daw tiwala si Alan Peter Cayetano. Bumalik ka mo, bobo. Bumalik ka mo yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Bumalik. Dahil, magtitiwala kay Soto, aktor, artista. Mahilig sa Pepsi. Diba? Di ba? Mahilig sa Pepsi. Yun pa, yung pagkatiwalaan. Bumalik ka mo yung tiwala ng taong bayan ngayon. Sinira lang ka mo ni Matibag. Pinasok niya kasi. Dahil dyan kay Senator Bato de la Rosa. At bobo naman itong professor na ito na sinasabi niyong fugitive daw po Senator Bato de la Rosa. Paano naging fugitive ang isang Pilipino na ang warrant of arrest ay galing sa dayuhang bansa? Hindi man sa Pilipinas. Hindi nga tayo miyembro Professor pa naman ito. Ito sinasabi ko na dapat hindi pinapasalita yung hayop sa mga forum. Pinapasalita kasi nilang hayop ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa. Sapagkat hanggat siya isang senador, bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment. At kung tutuusin yung aking pananaw bilang isang akademiko ay... Ibig sabihin, dahil gusto nila matanggal si Bato, gusto nila matanggal si Cayetano, dahil lang sa impeachment, di ba? Hayop ka na nga. Hayop pa yung ugali mo. Kaya dapat sa mga ganitong klaseng forum, sa totoo lang mga kabayan po natin, hindi pinapasalita yung hayop. Dapat tao. Kasi iba yung isip ng hayop Mantakin mo, ang bottom line pala, kaya gusto tanggalin si Cayetano at si Bato dahil makakabuto sa impeachment. Ay, nako. Tingnan nyo yung pagmumukha niyan. Anong klaseng hayop yan? Yan lang po. Maraming salamat.